Malaki ang tsansang maranasan sa Nobyembre ang La Nina. Sa ngayon, may senyales na raw na nakikita ang pag-asa. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Kaitor. Sunod-sunod na bagyo ang tumama sa Pilipinas ngayong Setyembre. Ayon sa pag-asa, senyales na ito ng La Nina kung kailan mas maraming ulan ang nararanasan. So ito yung mga precursory o yung early sign na possible na yung paparating na La Nina. Mas mataas yung posibilidad na marami tayong ulan na matatanggap, lalong-lalo na itong mga landfalling, crossing ng mga bagyo dun sa last quarter ng ating taon. Sa taya ng pag-asa, higit 70% ang tsansang tatama ang La Nina bago matapos ang Nobyembre. Bagamat weak o mahina lang ang mararanasang La Nina, hindi raw dapat magpakampante. Kapag weak La Nina, mas marami po tayong nararanasan na super typhoon na bagyo kapag September, October, November, December. Kaya ibig sabihin, hindi natin mamaliitin si weak La Nina. Sa datos ng Weather Bureau, 2 beses nang nakaranas ng super typhoon ang Pilipinas sa mga nagdaang weak La Nina. Mas malaki raw ang tsansa niyan kung nanggaling sa isang strong o malakas na El Nino ang paparating na La Nina, gaya ngayong taon. 4 hanggang 10 bagyo ang inaasahang papasok sa Pilipinas simula Oktubre hanggang Marso ng susunod na taon. Kaya naman ang pag-asa, tuloy-tuloy raw ang pakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno para masigurong alerto at handa ang lahat. Kabilang sa mga tinututukan ay ang water management sa mga malalaking dam gaya ng Angat. Ang Department of Science and Technology kasama rin ang pag-asa, nakikipagtulungan din daw sa iba't ibang eksperto sa paglalatag ng mga programa para mabawasan ang epekto ng mga bagyo sa agrikultura, lalo't Setyembre hanggang Oktubre ang kasagsagan ng anihan sa bansa. Nariyan din daw ang crop forecasting and monitoring system para sa mga sakahan na pinag-aaralan na rin daw gamitin sa aquatic resources. Gayun din ang paggamit ng mga makabagong makinarya tulad ng hybrid solar-powered dehydrated machine na ginagamit naman sa pagpapatuyo ng mga ani lalo na sa panahon ng tag-ulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kaitor, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.